Po natin ang pag-usap namin ni Cap Bren ng Barangay 182. Po nabala ko po kayo. Okay lang, okay lang. Oo. Hindi ko po alam kung ano niyo po yung ginagawa nating broadcast diyan sa Pangarap. Kung nababalitaan niyo po. Ay may na-view ko na rin yun. Na-view na yung ginawa mo Oo. Sinend ko na rin. Yun. Bali, kukuha lang po ako ng informasyon kung ano pong reaction nyo doon, yung unang-una. Tapos pangalawa, kung ano po yung status natin dyan. Tapos pangatlo, kung pwede po kayo ma-interview ng live. Kung kailan po, alam mo, mamaya po kung magla-live tayo, o bukas, kung pwede po kayo. Pwede naman, walang problema sa akin. Opo. So ano pong reaction niyo dun sa ginawa nating video? Makakatulong po ba 'yon sa inyo diyan? Kung mabibigyo ng mabibigyo ng Pangulo kasi alam mo Rick, ang talagang dapat dito yung intervention ng Malacanang Yun ang hinihintay natin kasi sa mga lower level parang hindi tayo kilala hindi tayo napapansin. I see. So ibig sabihin, ang talagang tinatakbo na rin ng mga pamunuan ng natin dyan, yung mga halal na opisyal, sa Pangulo na talaga. Yun ang nakikita ng solusyon sa dulo ng tunnel. Yes, kasi halos lahat na ahensya ng gobyerno, napunta namin Tapos sa mga korte-korte, matagal na tayo lumalaban sa korte. Wala naman nangyayari, Tama ba? Hindi. Sa korte, may nangyayari. Kaya lang, natatalo. Halimbawa, sa lower court, natatalo kasi yung probability ng mga judges dyan, ayaw ko, naka-ano na atak Kaya Araneta yung mga yan, naka-doktrina atak kay Araneta. Pero may mga cases naman tayo na nananalo tayo, like yung mga pinapailan nila ng mga ejectment case, nananalo. So yun, pwede pong mapag-usapan natin ng konti yan, bago tayo pumunta dun sa sitwasyon nyo. Kasi ako, yan ang inuna ko munang i-broadcast kesa yung sa actual na nangyayari, yung deprivation ng kuryente, yung tubig, yung kalsada, yung accessibility natin, yung harassment, yung mga pagsusunog, yung pagpatay. May time dyan, i-discuss ko yan, pero nakikita ko ngayon parang mas importante maintindihan muna ng mga tao, ng presidente, bakit nagkaganon. Yun muna, kung mapapansin mo sa mga video, Cap, yun muna yung ako kung tama po ba yan, pwede niyo po akong bigyan ng parang comment o... Okay yan. Yung sa PD, okay yun. Yung kay Romatuasan, okay yun. Wala tayong problema doon. Kasi alam naman natin, ang ating Pangulo, lawyer yan, Tapos prosecutor judge yan Gusto kong maintindihan niya, kung maririnig niya yung ating sitwasyon, maintindihan niya in a legal civil case manner. Kasi isa sa mga ng Pangulo yan kumbaga parang siguro dalubhasa siya, masabi natin dalubhasa kasi ilang taon sa Davao yan ang ginagawa niya. Tama ba? Sa Larig ganito nag-purchase tayo sa government ng property. Bakit hindi nila tayo tulungan? Diba? Nagkasalanan, hindi natin kasalanan kasalanan to ng gobyerno purchasing us na property na meron palang magulong na sitwasyon. So, kung meron dapat nagkagawa ng solusyon, ang gobyerno yan, hindi tayo. Parang lang tayo, kumbaga,
kalabit lang tayo kasi Tama, ipaparating lang natin sa apektado kanila kasi yan. tayo directly, pero Tama, kung hindi oo. dahil sa kanila, wala naman tayo dyan. Nananahimik tayo sa Malacanang, yung mga Yes. magulang natin, nananahimik sa Malacanang, inutusan lang tayo dyan, sumusunod tayo sa batas. Ano? So, Kasi buyer in good faith tayo. Hindi naman tayo naglabag ng batas para makakuha tayo ng property. I agree. So, yun po yung baling kung mapapansin nyo sa video, bali pang 7 na yung kagabi, no? Kagabi po kasi nag-attempt kaming kumontak sa inyo, pero gabi na rin, kaya hindi na rin ako umasa dahil yung classmate natin, si Romeo, kagawad yung po ngayon dyan, sinabihan ko kasi tayo hindi naman tayo nag-uusap palagi, no? Ngayon na lang ulit. Si Romeo, lagi kong kausap, sabi ko baka kaya nahihiya din ako mag-approach sa inyo ng directly eh. Tapos, ayun, ibinigay niya tong numero niyo, sa kanya po galing. Kaya ako, sabi ko, gusto ko mula sa inyo kasi mas maganda yung sa kapitan mismo eh. Ibu pa. Para, kumbaga, pag sinabi niyo parang more or less, yan na yung medyo giya natin eh, guidelines natin dyan. No? So, tayo na naglalaban na rito eh. Kaya nga lang, iba talaga ang influensya ng politika at saka mayamanan ng kalaban. Tama po. Politika at mayamanan. Pero po kayo ngayon, Kap, hanggang ngayon, nandiyan pa kayo, nag-stay o may iba na rin kayong may iba na rin kayong... Dito ako sa pangarap. Kaya may property ako rito ngayon sa taas. Labas lang, lang sa boundary lang natin. Bautista. Kasi ako, nakakuha rin ako ng property dyan sa San Jose. Diba? Maganda naman, pinagpala naman tayo ng Panginoon dyan kahit pa paano. Napalapag yung bahay natin dyan. Ngayon, base ako dito sa Angeles, no? Pampanga. Nandito yung mga hanap buhay natin ngayon, kaya nandito ako. Pero siyempre, yung bahay natin dyan, yung mga properties natin, nandiyan pa rin, no? Mga pinsan ko, no? Nandiyan naman, hindi naman sila umalis. Hindi naman sila umalis dyan. So, at saka regardless, kasi ito, kumbaga, siyempre, malapit sa puso natin, di ba? Regardless naman kung dyan ako nakabase o hindi. Kumbaga, parang masakit eh, di ba? Masakit din sa'yo. In a way. Dito tayo lumaki. Ako, dyan ako pinanganak mismo, yung birth certificate ko, Pangarap Village. Pangarap. So, ang sakit, pag nakikita ko, actually, wala akong plano na, pakialaman na kayo dyan. I mean, ako, masaya na ako dito. Kaya lang nung nakita ko nga yung sitwasyon, lalo na nga itong COVID-19, parang naantig yung puso ko na na hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, ano kayang magagawa kong tulong? Hindi ka rin makapunta dyan. So kaya yun ang naisip na lang po natin. Sabi ko, i-ano ko kaya yung broadcast ko kaya yung total, nandito lang naman ako sa bahay. So, nagkaroon ako ng maraming pagkakataon na kunin yung mga dokumento, ina-analyze ko. So, yun po yung binobroadcast ko. Kaya gusto ko pong makuha sa inyo kung may mga punto ba yung sinasabi natin o walang kwenta. Okay naman. Sa isang banda, talagang natutukan mo yung sa Matuaso. Talagang hindi naman dapat mag-right doon si Araneta dahil hindi naman siya interviewer doon sa puso. Opo. Di ba? Opo. Ang kinakatakot ko ngayon dyan, ganito, baka na politics niya yung Caloocan City Hall eh. Kasi nung 2003, sigurado si Araneta sa likod ni Tuason. Ako, baga nararamdaman ko yan eh. Ginamit niya lang yan eh. Para hindi siya pero in a way nagkamali din siya, may niya nakita talaga yung kabuuan ng mangyayari. Nung 2003 kasi si Orlando Rayos pumunta diyan sa Register of Deeds, di ba? Pinapatanggal yung annotation ng PD 293. Ang tanong, na follow up niyo po ba sa RD diyan sa Caloocan na nandoon pa rin yung annotation? Hanggang ngayon naman yung annotation yung annotation na nang galing kay Yolanda Alfonso. Tapos
Sige po. Yung annotation na nanggaling kay Yolanda Alfonso kasi kutsaba ng Carmen. Yung dati ang director ng Registry of Deeds ng Caloocan. Yung Yolanda Alfonso po. Yolanda Alfonso. Taga-RD po yan dati. So ano pong ginawa ni Yolanda Alfonso? Ano pong ginawa sa mga Nag-annotate sa likod ng title natin na nullified na yung PD 293. Okay. Nullified na yung title natin. Cancelled na. Kaya hindi naman pwede mangyayari kasi wala naman talaga. Hindi ganun yung utos ng Supreme Court. Yan i-discuss ko rin sa video ko yan. Kasi pinag-aralan ko 4 na utos yun. Yung huling-huling paragraph ng GR 748 po kay Suason. Hindi, walang utos. Ang utos, binoboid yung una yung PD 293. PD 293. Agree naman tayo dun eh. Tapos open to disposition sa Malacanang yung mga di ba? So technically wala nang power ang mahay na magbenta, mag-dispose or mag-maintain or whatever. So yun yung pagkaintindi ko doon, ewan ko kung mali ako, pwede natin konsulta sa lawyer. Pangalawa, inuutusan yung respondent na tanggalin yung inscription. Ang korte, sa Supreme Court, sabi dun sa respondent, which is ang respondent is RD, tsaka yung Caloocan City Hall, Department of Justice, at saka yung National Treasurer, kung di ako nagkakamali. 4 yan. Ang ating respondent, yung Solgen, okay. So yun yung sinabi nung ngayon, sa pagtatanggal, hindi si Carmel ang inutusan si Tuason at saka yung respondent, which is yung Registry of Deeds. Pero doon, I believe, merong proseso yon, Ang RD sa Caloocan City Hall, meron silang proseso bago sila magtanggal, maglagay ng annotation. Tama po ba? Yun ang gusto ko maintindihan natin Merong proseso. Tamo nga yung sinabi nung pumunta si Rayos, ang natin yan, ang ating pinakaparang batayan. I'm sorry. Kaya kung bubungkalin mo yan, doon siya madadali kasi ang pwede mo lang bilhin doon sa act na yun, sa Prior Land Act at saka sa Commonwealth Act, hanggang 10 hectares ka lang, hindi ka pwedeng sumobra. Yun ang nakasaad na batas. Yan, hindi nila ipinakita yan doon sa Tuason decision. Naka-dot yun. Yung kinote nila yung CA na yon 32. Pero nung pagdating na doon sa maximum 10 hectares, tinanggal nila. Pansinin mo kung paano nilang dinoktor yung GR 70484 na yan. Pinag-aralan ko dinoktor nila yan. So hindi nila pinakita. Kinote nila yung iba, buong paragraph. Yung pagdating doon sa 10 hectares, dot lang. Parang hindi nila pinakita. Mate-technical kasi siya doon Alam mo na siya yung nasa likod. Kasi kung si Tuason lang ang talagang may claim diyan, kahit na ilagay yung 10 hectares limitation, hindi naman maapektuhan si Tuason Kasi bakit? Wala kang 1 hektare yung kinukuha niya lupa Alam mo, makukonclude mo na si Carmel Farm yung nasa likod ni Tuason. Diba? Bakit? Bakit mo kailangan i-dot yun? Bakit kailangan mo i-dot na wala kang plano na isingit na i-claim mo later on yung 156 hectares? So yun ang pangalawang punto. Kailangan ipaliwanag niya sa Bureau of Land na hindi niya illegally acquired yung 156 hectare na kiniklaim niya. Diba? Tapos susunod doon yung encroachment. Diba? Dalawa yung pinunto ng PD 293 Kaya kinakancel yung mga title na yon kasi illegally acquired yung findings ng Bureau of Land. Pangalawa, nag-encroach siya. Diba? Sumobra doon sa nakasaad na dapat na sa kanya. So yun na nga yun. Sumobra siya doon sa 10 hectares. Maliwanag na sa atin na gano'n. So kung sakali man, for some magic, na meron siyang lupa dyan, na patunayan niya naman sa kanya, meron siyang lupa dyan na property, hanggang 10 hektarya lang siya. Nakuha niyo po ka? Yung punto. For some magic, ganito
Kasi mayroong mga nakapag-purchase na sa kanya, yung 62 intervenors na nag-intervene doon sa KKL sa Mantuason. Mga nakapag-purchase na sa carpet yan, yung 62 intervenors na yan. Part sila doon sa case ni Tuason. Yung ano yun, yung Consuelo Heights siguro yun. Consuelo Heights. Si Doña, ano yun, Doña Tomasa Bartolome. Part sila doon. May problema sila doon. Actually, mga bumili na yan, may problema yan eh. Kung iti-technical mo yung mga yan, kasi pag bibili ka ng isang property, kung ang utak mo maayos, gagawa ka muna ng due diligence. Mag-due diligence ka muna as buyer. Tama, mali? Hindi ka basta-basta bibili ng property. Siyempre. Mag-due diligence, responsibility mo yun. Ngayon, pag bumili ka ng property na may problema later on, na-realize mo may problema, wag mong isisi sa buyer mo yan o doon sa binilihan mo kung sino bang ano. Kasi responsibility mo yan, mag-due diligence ka. No? Ngayon, tingin ko yan, diskarte lang yan ni Araneta. Yung si Miss Montuason na yan, diskarte ni Araneta at saka yung mga petitioner intervenor na yan. No? Kasi dyan nagtataka din ako dyan sa GR na yan. Kasi bakit hindi mo isasama ang Mahay dyan sa kaso na yan? Sipin niyo po. Bakit hindi makikialam ang Mahay dyan? Hindi ko rin alam, baka doon sa previous management ng Mahay, baka may hocus-pocus din na nangyari. No? Kasi ikaw yung direktang beneficiary ng PD 293, ang daming intervenor ng petitioner, ikaw respondent, di ka nag-intervene, ikaw ang maapektuhan. Sige, isipin niyo po, Kap. Diba? Ang ginawa ng mga matatanda dito nung araw na mamahala, na in-ignore nila yung kaso na yan dahil sinasabi nila ng mga pangyayari si Marcos at hindi mababali yung ginawa nitong batas. So yung mga matatanda natin nung araw, talaga nagpabaya sila dyan sa kaso na yan. Actually, parang nagkaroon na ata sila ng nasa pinahan na ata sila na mag-attend ng case. Hindi ata sila nagpunta. Yun ang aking yun ang aking. So yun, patay tayo kung may pagkukulang yung mga dati nating leader dyan. Kasi ako wala akong idea dyan ina-analyze ko lang yung dokumento. Yes. Kung yung sa per document lang, hindi mo alam kung ano yung nangyayari noon. Kasi bata pa rin naman ako wala akong kamukhang-mukhang. Although yung tatay ko sumasama yan sa mga hearing dati dyan panong hangki sa Supreme Court silang magkakasama nila Reguera dyan pero hindi naman na ikukwento sa akin ni tata yan kasi siguro bata pa rin ako dati hindi naman siguro maintindihan sila yung active dyan sila Agbulo, sila Berting si mga dyan sila Reguera so ngayon kung yung dokumento lang pagbabasihan ko ina-analyze ko ngayon kasi ang dami kong panahon na mag-analyze dahil quarantine sabi ko kung mapapasin mo, yung respondent, yung talagang RD lang, Caloocan City, tapos soldier na agad. No? Sitwasyon ang daming intervenor. Tomasa Bartolome, Consuelo Heights, 64, tapos meron pa si Orlando Rayos. Tinadtad ng petitioner. Pagdating sa ba't walang Mahay dito? Sila yung direktang maapektuhan ng kaso. Yun lang na parang hindi ko bakit gano'n. May problema ata. Bakit gano'n? Yung mga, pag sinerch mo kasi yung Consuelo Heights, hindi mo matatagpuan dito sa yung Tomasa Bartolome. Ang nakita ko dyan, nasa Quezon City siya, bandang Novaliches. Tingin ko, nandiyan yung mga property niya kasi may mga doon na Tomasa subdivision dyan Heights, ganyan. Bartolome. Yung PSC 543 niya na pinapakita sa atin. Doon ang derive yung mga title natin. Pero yung sa research namin, nakita namin niya, nasa parting Mindanao. Layo, Novaliches, malapit-lapit pa yung ko. Yung Mindanao, grabe naman yun. Malaking katarantaduhan niya. Bakit ka mag-ano sa PD 293 which is Occidental? Oo.
PD293 is talagang ano lang ganyan sa Tala Estate eh. Diba? Siguro napunta ka pa ng malaria, napunta ka pa ng bunkers, napunta ka pa ng maintindihan mo pa eh. Diba? O kahit Novaliches pa, sabihin mo, Novaliches, kasi ano yan eh. Pero nandiyan na yung boundary kasi. Novaliches hanggang Santa Maria River yan. Malaki kasi ang Tala Estate eh. So, maintindihan mo pa. Pero ako, ang kutob ko nga, sabi ko, taga dyan yan si taga Novaliches. Kasi ang dami diyang mga Doña Tomasa Heights, Doña Tomasa Subdivision, ganyan, yung Bartolome Heights, Bartolome Subdivision, marami dyan eh. Kasi nung malita ko, lagalag ako dyan dyan ang tambayan ko sa bayan eh. Alam ko yung mga dyan eh. So, nung sinearch ko, wala talagang lumalabas sa Caloocan, wala lumalabas sa Tala Estate. Nandyan sila sa bandang Quezon City. So wala sila rito? Wala eh. Kaya kung yan, ang layo-layo na, nakapag-intervene ba, bakit yung Mahay na nandiyan lang sa loob ng PD293 na yan, hindi nag-intervene? Tapos nung nag-intervene na nung gumawa ng reversion case, wala na, huli na, hindi na siya makapasok. Di ba noong 2001 ba yun? Denied yung intervention niya eh. Denied yung intervention. Wala. Denied na. Denied na. Wala na siya. Kasi naano na yung GR eh. Tapos ka dun sa na yun eh. Yung GR Standing Operator na yun. Tapos tayong lahat dun. Tapos ang Mahay dun. Wala kang lusot dun. Ano mo pa i-appeal yun sa Supreme Court na yun? So, balikan natin ka pa, no? Pasensya ka na pa, okay lang, nagkakaroon tayo ng ganitong discussion. Okay lang. Sabi mo lang pag nabala kita. Okay. Okay lang. Kasi gagamitin ko rin sa pagbo-broadcast. So, maganda, ikaw na mismo yung kadiskusyon ko. Ngayon, so, balik po tayo sa last paragraph nung GR7084 na decision ng Supreme Korte Suprema, no? So, inutusan yung respondent na tanggalin yung inscription, yun ang sabi eh. Di ba? Ang respondent, malinaw naman, yun yung RD. No? Ang party sa kaso, si Tuason. Walang Carmel dun ha? Walang Carmel. Si Tuason. Si Carmel, puro lang sa site dun sa doon ka rin magtataka sa na yun. No? Sa GR7084 na yun. Kasi nung deliberation na nung mga kwento-kwento, istorya, puro Carmel lahat na mapasok. Carmel na eh. Hindi na yung Tuason eh. Natabunan na si Tuason eh. Na siya yung party case, wala na siya doon lang siya sa entrada na, nagising daw siya na after 8 years. Actually, Rick, may case kaming quieting of title. Not now pending case sa Court of Appeal. At yan yung nire-raise namin ng aming lawyer na hindi naman intervenir doon sa Kamantuason itong Carmel, itong CTI. Bakit sila pumapasok doon na sinasabi sila nila na nanalo na rin? Hindi pwede yung gano'n. Tama, I agree. Tama. Kung talaga, yung tamang pag-iisip talaga, gano'n. Kung yun ang matuwid, kumbaga kung fair and balance lang, gano'n talaga, di ba? Okay, so, in fact, nag-attend na itong si Orlando Reyes 2003, registered dito pumunta siya, sinupalpal siya ng korte, na-expunge yan eh. No? Nagpalabas ang RD ng sabi niya, expunge ka, huwag ka nang makialam. No? Intervenor petitioner na yon, si Carmel, wala naman doon. Kaya, tinatanong ko po kanina, baka na magic po ni Carmel yan, baka mamay may mga binayaran siyang mga tao din sa RD, pinabago niya na, no? Kaya dapat, masigurado natin hindi natanggal yung inscription doon sa title nila na so-called title nila allegedly na kiniklaim nila, no? At yun nga, hanggang 10 hektarya lang sila, no? Kung sakasakaling mabago man nila, na ma-magic nila yon, hanggang 10 hektarya lang sila. Hindi sila pwedeng lumagpas, hindi pwedeng 156, ano? Yung isang batas naman, hindi CA, tinitignan ko, yung sa mga real estate, yung mga kumpanya-kumpanya, kasi sila ngayon real estate company na, no? From farm, ngayon iba nila to real estate na, development na sila. Ang sabi naman nung 1971 batas dyan sa mga ganyan, hanggang 24 hectares ang pwede nilang bilhin. No? Above that, hindi nila pwedeng ma-acquire, renta lang.
Ano. Pero nung 1981, pinababa kasi dumadami na yung tao, no? Sa urban development, kailangan magbawas. So, 12 na lang. So, hindi naglalayo doon sa 10 hectares ng CA at saka 12 hectares ng 1981 Constitution doon sa mga real estate na pag-aari ng korporasyon. No? Kung kailan man naging korporasyon tong si CDI, hanggang 12 lang siya. Yun. So, yun ang technicality sa aking pagkaintindi. Tapos, ang sabi naman nung pangatlo na sinabi ng Korte Suprema, kung maalala ko pa, so una, yung pag-void ng PD 293, pangalawa, pag-ano ng respondent na baguhin nga yung inscription. Pangatlo, yun naman, inutusan man na yung respondent na siyang gumawa ng kaparaanan, mag-appeal siya kung paano mababago, no? Yung ano niya. So yung inutusan yung RD, respondent, at saka inutusan ng Korte Suprema, yung petitioner. No? Kaya, pero hindi basta-basta yun, dadaan sa proseso yun. No? Basta, dadaan siya sa proseso para mapabago yun. Hindi pwedeng basta-basta. Tapos yung huling-huli nga, inaalis siya ng ang mahay na dahil void na nga yung PD 293, hindi na pwede cease and desist, refrain, desist, and cease order. Diba? Ang Malacanang homeowner. So wala na talaga, patay na ang mahay noong panahon na yun. Okay. Ngayon, yun yung maliwanag. Sinusunod naman natin yan. Wala tayong lalabagin ng batas. Yan ang gusto nating sundin. Pagka may sumobra dyan na ginawa ng mga ng petitioner, labag sa batas yun. Tama po ba? Tama yan. Ngayon, punta tayo dun sa case ni Moreliesa, ni Moreto Moreliesa, DSCDI. Tanong po, una pong tanong ka, kilala niyo po ba ano bang background ni Moreto? Meraliosa. Meraliosa. Tama. Ano pong background yan na pagtanong-tanong niyo? Ano pangarap ba talaga yan? Hindi ko kilala to eh. Hindi ko rin kilala. Ang sa akin dito, Rick, maaaring dami nila ito. Yung kunyari, kinipata nila ito. Dami nila yan, no? Yun ang tingin ko. Kaya ang nangyari dyan, talo yung Meraliosa, tama? Tama. Ang kaso dyan, injectment fees ang sinampa nila. Injectment. Injectment. Ayun, kung babasahin niyo yung content ng decision, ang isa sa pinakatalagang pinagbasihan ng Korte Suprema na i-check si Meraliosa dahil na-acquire niya yung titulo niya after 1988. Doon siya nagaling. Bad faith na siya. Buyer and bad faith na. Oo. Tapos na yung ng Malacanang, na void na yung PDC 293 through GR 70484. Tapos bumili siya ng property doon. Hindi siya nanalo. Ano siya? Ngayon, balikan natin yung kaso ng Department of Education, PS-CDI. Kinampa yan, 1998, nagkaroon ng decision nata, 2002. Kung hindi ako nagkakamali, o 2001. Ngayon, tatlong kaso ang sinampa ni Carmel Development dyan sa eskwelahan. Yung quieting of title, ejectment case, yung isa pa yung ownership, possession and ownership. Ang nangyari dyan na technical si CDI kasi nakita na nag-ano na siya, forum shopping. Sampa siya ng case sa Pangarap High School, pare-parehas naman yung nilalaman. Yung nilalaman. Iba-iba lang yung kaso sinasampa, pero yung kiniklaim na property, yun din. Yung Pangarap High School. Kaya nadali siya dyan. Tapos nagkamali yung attorney nila, si Llamas, na pag-provide ng dokumento. Kasi ang inutusan ng korte mag-provide ng dokumento na yon. Nakalimutan ko eksaktong dokumento i-recall ko. Pero hindi nakapag-provide ang Department of Education. Ang nag-provide yung attorney ni Carmel. Napasama sila dahil lalong nagpatunay nung pinrovide yung dokumento na wala silang karapatan doon sa talo sila. No? So, RTC, dati may parang Metropolitan Trial Court pa ata RTC, MTC, tapos pumunta ng Supreme Court,
nag-appeal sila sa CA, talo. So, bottom line, talo sila. No? So, kung a-analyze mo yung punto, yung mga kiniklaim nila na sila yung may-ari, yung possession o ownership ng property, yung fighting of title, talo. Hindi nila napatunayan na sa kanila nga yung lugar. Okay? Kaya lang naman nalalo sila kay Moreto Merellosa, hindi ibig sabihin sa kanila yung lugar. Natalo si Merellosa dahil na technical si Merellosa dahil bumili siya ng property within PD 293 boundary na wala ng visa. Naintindihan niyo po, Kap? In bad faith na siya. So, talo siya. Ngayon, yun yung huling-huling kaso yung kay, alam ko kung may sumunod pa. Yun ang pinaka-recent nata kasi yung reversion case natin, 2001 nata yan, 2002, tama po ba? Tama po ba? Yung reversion case natin, mga ganong year. Itong si Merellosa ang pinaka-bago, summer 2008 na yan nung decisional. Ito, bago yung kay Merellosa. So, kung itong pagbabatayo ng mga dokumento, walang panalo si Carmel Farm, no, mula nung 1988 pababa, hindi siya mananalo. Ano? Yung mga pataas lang, yung 1988 pataas. Kung i-quote mo yung PD 293, talo ka dyan. Ngayon, hindi ko alam kung merong existing tayong sinasampa, yun din po ang gusto kong malaman. Recently ba o currently, meron ba tayong mga existing na kaso na sinasampa kay o wala na nahimik na rin tayo? Ito namin case yung quieting of title. Nasa Court of Appeal kami, pwede kami sa Court of Appeal. Ano pong year yan, Kap? Ay, ang quieting of title mo? Ano pong year yan? Namin to 2013. 2013. Ganyan. Namin pinahin ganyan. So, mas bago yan, ano? Kasi yung final na reversion case natin, yung annulment of 2002 yun So, tingin ko yun ang ngayon, mabigyan niyo ba ako ng background diyan sa anong parang tinupunto po natin diyan sa quieting of title case na tayo ang petitioner. Tayo ng petitioner. Respondent ang CDI, tama po ba? CDI, So, bigyan niyo po ako ng kung okay lang. Ang kino-quote natin dito, ganito. Ang ibig sabihin ng quieting of title, somewhere dyan sa clouds, no? Sa clouds, sa ulap. Ahawiin mo yung ulap, and behind that clouds, nandoon yung kasagutan. Okay. Ibig sabihin, nagtatanong tayo in accordance with the ownership. Okay. Sino ba talaga ang may-ari? Kami ba na mayroong ganito, pinanghawakan, o sila na mayroon din na sinasabing sila na may-ari? So, doon natin magpapatunay na kung sino ang may mga dokumento. Tama. So, parang layunin ninyo, kailan maglabas si Araneta ng mga dokumento. Patunayan niya na siya yung may-ari. Okay. Tama. Kasi meron kami. Ito naman ito naman ang patunay namin, ano? Unang-una kung before 1988, may pero kami PD 293, no, hindi pa void 'yon. Tapos may issue kami ng titulo galing sa Mahay, no, na siya nagbenta. So yung dalawang dokumentong matibay sa atin. Siya naman magpakita siya, tama po ba? Na sa kanya yung actually, meron kaming titulo na titulo nila na hawak namin. Okay. Tatlong titulo yan lot 1, 2, 3. Tama po. Those title was cancelled before the PD 293. Yes, tama. I agree. Yan ang sinasabi dun Right now, hanggang ngayon, hindi tayo bago. Tama. I agree. Hindi na yan na-restore. Di ba? Kasi nga, to restore their title, kinakailangan mo muna
kansilahin yung mga titulo ng mga tao dito sa pangarap. Kasi bago mo kailangan patunayan mo muna, di ba? Tama. Ang question sa korte, bakit nyo kinakansila? Yan ang dapat itanong mo eh. May titulo kami, bakit mo sasagutin sila ng Bureau of Plans, kinakancel namin yan kasi nga illegally acquired mo hanggang 10 hektarya ka lang, bakit 156 na claim mo, no? Tapos nag-i-encroach ka doon sa property ng gobyerno. Yan ang paliwanag mo. Pag napatunayan mo na hindi totoo yung mga walang dahilan ang Bureau of Plans o ang RD para hindi balik yung title mo, tama mali. Tama. Ngayon, ito ganun kasimple, di ba? Kung may 1, 2, 3 na cancel, paano sabihin ng court na ma-automatic ka na mabubuhay yung titulo mo? Merong existing title na nakatapak doon sa lupa, sa atin. I agree. Hindi naman pwedeng dalawang titulong gumagana sa isang property. Yes. Diba? So, dapat niyang gawin, i-direct attack niya yung mga title natin. Filean tayo ng recovery possession, quieting of title. Yun ang ginawa niya sa eskwelahan. Talo siya. Dapat gawin niya sa atin yun na para ma-restore niya yung kanya. Kung matatalo tayo, sa kanya lang ma-restore yung title niya. Kahit isa lang talunin niya dyan Kahit isa lang talunin niya, meron na siyang reference sa korte. Diba? Tama mali. Kasi precedent case na yan. Maaaring niya nang gagawin sa lahat. Yes, isa-cite na ng korte yun Pattern na yun. Wala siya napatunayan kahit isa. Talo nga sa pangarap Tama. So, I agree with that line of thinking. Ngayon, pag quieting title, kaninong title yung pinapa-quiet natin? Kung hindi naman never naman pala naging active yung title nila. Kaya nga nagka-quieting of title ng quieting of title. Kasi nga, sabi nila, ganun daw sila ito kasi dito, ang nakikita ko pag quieting, laging parang assuming lagi itong mga Carmel Alam mo yun, lagi silang assuming. Wala naman silang legal basis, assume lang sila ng assume. No? Pati kay Tuaso, naki-assume din yan Feeling yan no? Ngayon, kasi baka tayo, na ma-technical tayo ng na kung pinapa-quiet natin, ito lang isang tingnan niyo po yung pinupunto ko Kasi baka pag nag-file tayo ng quieting of title, ma-presume ng korte na meron talaga siyang titulo na legal, legally acquired. Yun ang may presumption kasi yan na sa kanya talaga yung titulo. Kaya pinapa-quiet natin. Tama po ba? Kaya nga. So, para ma-quiet siya, ilang maglabas siya ng title niya. So, hindi naman siya makapaglabas. So, patunayan, which is okay din yun kasi magpapatunayan yan di ba? Patunayan mo. Patunayan nito sa okay din. Kaya lang, merong presumption kasi, binasa ko rin yung quieting of title Pag quieting of title, may presumption una pa lang na naging sa kanya yung property. Yun in the very beginning, legally, parang sinasabi doon na kaya lang may isang naghahabol na party na sinasabi naman sa kanya rin yung magpapatunayan sila, parang gano'n wala bang nagsampa na kaso sa kanya na land grabbing, yung direktang yung land grabbing case? Wala. Kasi doon, ito naman ang aking kaisipan dyan, siguro kailangan yung sa mga mga lawyer natin, ipakita po natin sa kanila, kung wala pa, yung isang item na gano'n, na parang possibility. Kasi ang land grabbing ang kinaso natin, may presumption na kaagad doon na legally hindi sa kanya yung title. Doon tayo kakabit sa PD 293 at saka yung sa declaration ng Bureau of Lands na illegally acquired at nag-encroach siya doon sa property. At yung kakabitan din natin yung CA 32 na hanggang
10 hectares lang. So doon tayo kakabit. More than 10 hectares, no, kahit mapatunayan niya na hindi niya legally acquired yung 10 hectares, kailangan patunayan niya yung hindi siya nag-encroach, no? So, pag nag-encroach kasi, ang amount yan, land grabbing. Tama po ba? Tama. Ako hindi po ako lawyer, simpleng tao lang po ako na nag-aanalisa nung Kasi pag land grabbing yung sinampa nating kaso, direct hit sa kanya yan eh. Walang presumption na walang controversy na hindi talaga sa kanya yung property from the very beginning. Nag-encroach siya. Illegally acquired niya yung Kaya ang sitwasyon niya ngayon, land grabbing siya. Kaya kagad yung salitang land grabbing pag narinig ng korte yan, yun eh. Kagad yun, parang negative connotation yun eh. Accusation niya na nag-land grab ka eh. Accusation niya. Yun. Patunayan mo, nagtakaw ka eh. Yes, that's what I'm trying to say. Pero kumbaga, naka-step forward agad tayo ng isa ay mga tagapangarap, di ba? Pero naman presumption, baliktad. Ito naman, ang presumption naman nasa ating side. Nakuha niyo to? Nasa ating side ang presumption na sa atin yung lupa legally from the very beginning. Compared dito sa isa, na okay din. During the proceeding, magpapakitaan din ng mga katibayan yan. Pero, naka-abante yung kalaban natin ng isang paa. Bakit? Kasi, ipinapakuhait mo yung title eh. Yung mga title na hawak-hawak yun, pinapakuhait niya eh. So parang merong presumption na, baka nga sa kanila. Sige, magpatunayan tayo. Nakuha niyo po, Kap, yung dalawang aspect. Yun. So, pwede niyo po i-consult yan sa mga lawyer natin. Sila mas nakakaalam. So, hindi na pwedeng iwanan yung case kasi nasa Court of Appeal na kami. Sa Court of Appeal na? Court of Appeal. Yun lang. Kasi baka ma-forum shopping ka din, no? Kung isang lupa lang din yung pinag-uusapan nyo, no? Isang lupa, pero kung matatalo. Iba rin naman ang tema ng kaso, baka pwede rin yan. Ayun, no? I-consulta po natin sa kung dyan natin ipupush yung ating isang pakikipagbaka, yun lang po ang ko dyan. Pakisilip lang po yung aspekto na yon. Although ngayon, meron tayong isang branch din naman na direkta tayo sa Pangulo eh. Diba? Sabali, dalawa siguro yung daan na linalakaran natin. Yung una sa legal way, pangalawa naman sa puso ng Pangulo na i-award o re-award na yung atin para may proclamation, okay na rin, di ba? Tama, nabasa ko yung ni Attorney Adasa. Alam niyo po ba yon yung letter? Siguro i-discuss ko rin po sa inyo sa ibang pagkakataon kasi umahaba na tayo, baka makabala po ako. Okay. May nagustuhan po ako na ingredient doon sa letter na yon, pero may rin din po akong parang concern kung paano niya inatake. So, ipapaliwanag ko rin siguro sa video ko yan eh. Pero, kumbaga tama yun eh, na gumawa tayo ng letter sa ating Pangulo. Letter yun sa Presidente. Tama, proclamation or award, no? Yung lupa o ano. Alam ko meron din po ba tayo sa Congress din, Meron din tayo. Kasi yung ganyan presidential proclamation, if the property is owned by government, di ba? Tama po. Ang pwede nating tingnan niyo po yung aspekto nung yung sa Boracay. Ito yung pinakaunang una eh. Pag-aralan niyo po yung sa Boracay case. Ang Boracay case ganito. Yung mga original talaga, ang may-ari niyan, yung mga locals doon, tama? Yung mga natives doon. Ngayon, dahil sa development, sa tourism, nagbili-bili mayayaman, yung may pera. Palagay natin sabihin nila, hindi nila illegal record, talagang binili nila. No? Pero nung nagkaroon ng development, nakita ng Pangulo na yung mga native, nawala na ng lupa, mga nandun na yung mga negosyante. Kinikilala ng mga negosyante. Ngayon, ang ginawa ng Pangulo, sige, kahit property mo yan, inaward niya dun sa sa mga, ibig sabihin, hindi na government yun. Nakuha niyo pa. Private property na yon ng mga negosyante doon. Pero ganun pa man, kasi may imminent domain na tinatawag eh. Tama.
Pag sa kabutihan ng mas nakakarami, ang gobyerno merong authority. Kahit pag-aari mo pa, di ba? Parang pag may naghahabulan na kotse, di ba? Pag imanento bibili na rin ng gobyerno niyan, di ba? Para maibigay sa kanila. Yeah, exactly. Hindi rin man basta pwedeng kunin ng gobyerno eh. May expropriate yan eh. Pero merong, merong ano yun, parang compensation din. Kasi hindi naman magiging matuwid din kung basta na lang ikukunin. Ano? Yan din ang kino-question ko sa GR 7484 eh. Bakit hindi na gano'n ang Korte Suprema na isang section din doon na inutusan na, sige, yung mga naapektuhan din dyan, dapat may gano'n, may compensation. Hindi makatao eh. Hindi makatao. Politically, ano yan eh, yung GR 7484 na yan, politically talaga inspired. Kasi wala na yung ano eh. Tapos si Tihanki, na-research ko, si Tihanki, galit kay Marcos. Bendita yan. Oo, naiinggit siya kay Palma, yung dyan sa ano. Never siya naging Supreme Court ng ano eh. Naging Supreme Court, naging Chief Justice lang siya, nung panahon na ni Tory, 1988. Nung wala na sa powers si ano. Gumanti yan eh, si Tihanki eh. Yun ang nakikita ko dyan, politically, anyhow, wala na, natapos na, kailangan nating irespeto yung Supreme Court decision, wala lang tayong magagawa dyan, napag-uusapan lang. Yun nga, wala siyang ano doon, wala siyang entrada, basta wala na, void lang. So, kahit meron nakatirig dyan, bahala na kayo sa buhay niyo. Walang ganun eh, kung iintindihin mo. Ganun yung... Rick, contact na rin ba si Edwin, yung ownership pa naman yan? Minessage ko po si Kuya Edwin Feliciano. Ay, hindi po siya nagre-reply eh. Wala po akong number niya. Sa ano lang po, sa Facebook. Kung ano, pakibanggit na rin po na tawagan po ako kung may free time siya. Maganda rin makausap natin siya. Sige. Siguro ka, hanggang dito na lang muna para hindi kayo mabala. Okay. Really appreciate. Huwag po kayo madadala, no? Tatawag din ako from time to time. Marami pa kayo tatanong eh, yung sitwasyon ngayon. Kasi inuna ko lang yung main, talaga eh, main element. Pero sa mga susunod sigurong tawag ko, yung talagang nangyayari na ngayon dyan, yung mga walang kuryente, walang tubig, yung ganun. Sige. So ngayon po, Kapin lang, really appreciate po. Pagpalay po kayo ng Diyos. Okay, likewise. Thank you po, Kap. Bye-bye. Okay. So, ayun po, narinig niyo po yung ating pag-uusap with Cap Ruel Bren ng Barangay 182. Sana po ay meron po kayong mga natutunan at panibagong kaalaman na inyo pong na-acquire sa aming pag-uusap ni Kapitan Ruel Bren ng Barangay 182. Loobin po ng Diyos sa mga susunod po nating pag-upload ay makausap naman po natin si Cap Kiboy ng Barangay 181. So hanggang dito na lang po muna tayo at pagpalain po kayong lahat ng Diyos. Dahil